Ayan, hello. Magandang umaga po, mapagpalang Sabado na umaga na naman po sa pagkakataong ito. Mga kababaihan po ang naka-assign sa ating prayer for the nation. Welcome po, maging sa mga nasa live po. Ayan po, samahan niyo po kami sa ating panalangin ng ito. At sabi nga po sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at halikdan ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanyang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen po. Yun po yung hinahanap na ating Panginoon sa atin. Una-una sa atin pong mga ginagamit at nagpapagamit po sa ating Panginoon katulad ngayong umaga na ito. Kaya po, ang dami po nating kailangan na ipanalangin sa ating bayan, sa ating bansa, sa iba't ibang bansa na alam naman natin ngayon mga nagaganap. Kaya po, ang solusyon lang po ay ang panalangin, ilapit sa ating Panginoon ang lahat ng yon. Kaya sige po, manalangin muna po tayo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Sa umagang ito, Panginoon, tunay nga, Lord, na nataas ka namin sa aming mga buhay at tunay na kami po muli, Panginoon, na unang-una na dapat na magpakumbaba sa iyo, magpasakop sa iyo, Panginoon. At Lord, na tunay na isuko namin ang lahat na aming mga kahinaan sa iyo, O Diyos. Tunay nga po, Lord God, na wala kaming magagawa kung wala ka po sa aming mga buhay. Kaya Lord, ikaw na po yung bahala sa umaga ito, maging sa Women's Fellowship mamaya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas. At Lord, na tunay na lahat po, Panginoon, na aming gagawin na ikaw lamang po ang maitaas, maluwalhati, Panginoon Diyos. Salamat po muli, Panginoon, sa inamin binabalik ang pinakamataas naming pagsamba at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. At bago po ang Word of God, tayo muna po ay mag-worship. Sa krus, ikaw ang nagtagumpay. Sa hirap mo, ako'y natagpuan. Dugo mo'y naglinis ng kasalanan. Sa iyong sugat, ako ay gumaling. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Salitang hindi kayang sukatin. Jesus, aking tagapagligtas, ikaw ang buhay, ikaw ang lakas. Jesus, ikaw ang tanging dahilan ng bawat tibok nitong puso ko. Sa iyong awa ako'y tinubos, kamatayan tinalo ng lubos. Mula sa dilim, liwanag mo'y tanglaw. Sa bawat hakbang, ikaw ang gabay. Jesus, aking tagapagligtas, ikaw ang buhay, ikaw ang lakas. Jesus, ikaw ang tanging dahilan ng bawat tibok nitong puso ko. Ikaw ang Alpha at Omega, sa simula't wakas, ikaw ang kasama.
aking tagapagligtas. Sa iyo ang papuri magpakailanman. Lamang po ang ating tagapagligtas. Kaya po, sa umaga na ito, makakapakinig po tayo ng Word of God. Tawagin ko po si Sister Rainy Nunez. Isang magandang araw po sa lahat. Basahin ko po yung ating text para sa araw na ito. Matatagpuan sa Isaiah 26 verses 3 to 4. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Our God is the everlasting rock. Sa Isaiah 26:4, it emphasizes the true peace. The shalom peace is not the absence of trouble, but the presence of God in the midst of it. Paano natin mararanasan ang kapayapaang ito na higit sa pagkaunawa ng tao? Binabanggit po ang kapayapaan na ito na nagmumula sa Diyos sa Philippians 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. The word of the Lord stands firm forever. It will endure the test of times, maging yung pong mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lahat po yan ay nasusulat ayon sa kanyang mga salita. Magkakaroon ng mga kaguluhan, bansa sa bansa ay mag-aaway. Sa panahon na ang bukas ay walang kasiguraduhan, nagkakaroon ng takot sa puso ng tao. But for us who know God, let us keep on praying, our hearts on guard. So sa ating pong pananalangin at paglapit sa Diyos, mayroon po tayong mga benepisyo na atin pong ma-enjoy dahil po sa ating pananalangin na ito. Una po, tayo po ay nare-refresh o nagpapanibagong lakas. Sa Isaiah 28:11-12, kaya naman magsasalita si Yahweh sa bayang ito, sa pamamagitan ng mga dayuhan siya'y magtuturo. Ganito ang kanyang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal, ngunit hindi nila ito pinakinggan. Our strength and faith is renewed, knowing God will answer our petitions and prayers. Pangalawa po, it magnifies God. Pinalalaki at dinadakila ang Diyos, tinataas po ang ating pong Panginoon. Sa tuwing kinakausap o nananalangin tayo sa Kanya, natataas ang Kanyang pangalan at kinikilala natin na ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Pangatlo po, get the mind of God. Ayon po yan sa Romans 8:26-27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang Panginoon po pala mismo ang magpapaalala sa atin yung mga dapat po nating panalangin, kung sino at paano po. Pang-apat, part of God's armor. Sa Ephesians 6:18, mananalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.
prayer is our greatest weapon kasi dala-dala po natin ito saan man tayo magpunta at anumang oras. At panglima, spiritual edification o pinagtitibay nito ang ating espiritual na buhay. Sa Jude 20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. So sa ating pong pagpipray, pinapalakas po nito, pinatatatag at pinagtitibay ang ating pong spiritual na buhay. The word of the Lord is reminding us that our God is our strong tower, our source of help in times of trouble. So let us come boldly in His throne of grace and let our requests be made known to Him. Manalangin po tayo. Dear God, our Heavenly Father, the Maker of heaven and earth, our source of help. Sa oras pong ito, lumalapit po kami sa inyo ng may pasasalamat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli kaming dudulog po sa trono na inyong biyaya dahil alam namin, Lord, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya pong tugunin anuman po yung aming mga hihilingin at idudulog po sa inyo. Salamat, Lord, sa patuloy na pagiging tapat mo sa amin at lagi po, Lord, na nilalaan ang katunggunan sa mga panalangin namin sa inyo. Sa umagang ito, salamat, Lord, sa inyong pong gagawin. Ito po ang aming dalangin ng may pagpupuri sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sister Soraini Nunez. At susunod po sa President, natawagan ko po si Ate Julie. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa at maging po sa nanonood sa live. Magandang umaga sa bawat nanonood dito sa Prayer for the Nation. Hallelujah. So, manalangin po tayo para sa Presidente. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah, na tunay nga po na nandoon yung kalakasan na ibinagkakalob mo sa amin sa bawat oras, Panginoon. Hallelujah. Sa oras ito, tunay nga po na patawarin mo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sa mga oras to Lord. Hallelujah, Jesus. At linisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang sa ganun ay makarating po kami sa inyong banal mong trono, God. Hallelujah. Sa oras to Lord. Hallelujah. Tunay nga po na dinideclare namin ang aming bansang Pilipinas na pinapangunahan po ang aming President Bongbong Marcos sa oras nito, Lord. Hallelujah. Natuloy nga po na naway magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat membro, bawat kabinete na namumuna dito sa aming bansang Pilipinas. Natunay na magkakaroon po ng peace of mind, Panginoon. Hallelujah. Maging po sa iba't ibang bansa, Panginoon. Naway magkasundo-sundo, Panginoon. At nandiyan yan yung kalakasan na ipinagkakalob mo sa Kanya, Panginoon. Hallelujah. Kasi sa oras to Lord, hallelujah, Jesus. Salamat sa mga namumuno, Panginoon, na tunay nga po na pinagkakatiwala mo, Panginoon, dito sa aming bansang Pilipinas. Naway gagawin nila yung the best nila na tunay nga po na maglilingkod sila na meron pong katapatan, meron pong pag-ibig na mumula sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kay Lord, purihin ka, Panginoon, sa mga oras to Lord. Hallelujah. At tunay nga po na alam namin, Panginoon, ang lahat ng mga problema dito sa aming bansang Pilipinas, ikaw po ang magbigay ng kalutasan, Panginoon. Naway ikaw po ang magbigay ng tunay ng pagkakaisa, Panginoon, na sama-sama silang tunay na maidulog ang aming bansang Pilipinas na mayroon pong katagumpayan sa aming mga buhay. Meron po silang pagkakaisa, meron pong Kristiyano na tunay na namamahala, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, sa oras ni Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon, na niniwala kami, Panginoon, ang aming bansa ay gagawin itong isang makabuluhan, Panginoon, na meron pong puso na tunay nga po na nanampalataya na nandun ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kasi kung
kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, hallelujah, wala pong direksyon ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, thank you Lord sa lahat ng iyong habag, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa mga leader mo, Panginoon, na tunay na itinalaga mo, Panginoon, sa mga oras to Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kaya Lord, alam ko, Panginoon, ang aming bansang ito ay tunay na mayroon pong katagumpayan, magkakaroon ng pagkakaisa, at lalo mo pong mayroon pong peace of mind ang lahat ng namumuno, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kaya Lord, maraming po salamat sa umaga nito. Naway sasamahan mo kami, Panginoon, na lahat ng mga prayer request, Panginoon, ay tunay na magkaroon po ng kakatugunan, Panginoon, maging po sa lahat ng may sakit, Panginoon, sa mga oras, Lord, hallelujah. Kaya Lord, maraming po salamat, hallelujah. Naway, ikaw po ang sentro ng aming buhay, Panginoon, hallelujah. Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na tunay nga mamuhay kami na sumunod na ayon po sa iyong kalooban, O God, hallelujah. Kaya Lord, maraming po salamat sa oras, Lord, hallelujah. At tunay na po na binabalik ko namin sa iyo ang lahat ng mapuri pa sa salamat sa makapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po, Ate Julie. At sa pagkakataon naman po na to, sa LGU, tawagin ko po si Ate Lynn. Praise God, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa, maging sa mga nasa live, magandang umaga po. At ngayon nga po ay papanalangin natin ang LGU ng Bulacan. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, napakabuti mo po sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito na muli kami ay ginising mo, Panginoon, ng malakas, may pag-asa na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po sa kapayapaan na ibinibigay mo sa amin. Tunay nga po, Lord, ito po yung kapayapaan na hindi namin makikita sa sanlibutan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po sa biyaya at pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi kang nariyan, kumikilos ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa aming mga buhay. Hallelujah. At muli nga po sa umagang ito, tinataas po namin ang LGU Bulacan sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, ang aming Vice Gov Alex Castro. Panginoon, ang mga lingkod mong ito, Panginoon, ay patuloy mong bigyan ng katalinuhan nagmumula sa iyo, Panginoon, sa kabila ng kanilang pamumuno dito po sa aming bayan ng Bulacan, Panginoon, dito po sa aming lugar, O God. Dalangin ko rin po yung aming congressman, si Danny Domingo. Panginoon, dalangin ko yung patuloy na paglilingkod nila ng tapat, Panginoon. Maging tapat po sila, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod nila dito po sa aming bayan ng Bulacan, sa aming probinsya ng Bulacan, Panginoon. Maging, Panginoon, yung bawat bayan, Panginoon, dalangin ko yung mga mayor, vice mayor, Panginoon. Tunay, dalangin ko, Lord, na kayo po ang patuloy na sumama sa kanila sa patuloy nila paglilingkod, Panginoon. Pangunahan mo po sila, bigyan mo po ng katalinuhan nagmumula sa iyo ang bawat isang mayor, ang bawat vice mayor, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ikaw po ang pangunahan mo po sila sa bawat proyekto, sa bawat programa. Dalahan ko, Lord, yung kaisipan nila na naaayon sa kanilang kalooban, sa kanilang paglilingkod. Maging dito po sa aming bayan ng Kalumpit, ang aming pong Mayor Lem, Panginoon, ang aming Vice Mayor Candelaria, Panginoon, salamat po sa tapat nilang paglilingkod. Nakikita mo po, Panginoon, kung paano po naglilingkod ang aming Mayor at aming Vice Mayor, Panginoon, na nagagamit po maging yung kanilang mga pinag-aralan sa kanilang paglilingkod dito po sa aming bayan ng Kalumpit. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila. Patuloy na ingatan mo po ang aming mayor, ang aming vice mayor, Panginoon. Maging, Panginoon, yung 29 barangay, Panginoon. Dalangin ko rin po yung mga kapitan, Panginoon. Lalo na po, Lord, na sa nalalapit na eleksyon. Lord, iluklok mo po yung nararapat, Panginoon, sa bawat barangay, Panginoon, yung nararapat na maging kapitan, Panginoon, at mga kagawad, Panginoon, barangay kagawad. Dalangin ko, Lord, na ikaw po ang magluglok sa kanila, yung Lord na tunay na may puso ng paglilingkod
dito po sa aming bayan ng Kalumpit, O God. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isang naglilingkod ngayon, Panginoon, na naroon po yung katapatan, Panginoon. Kilala mo po sila at maging, Panginoon, yung mga lingkod mo na patuloy na ginagamit din po sa pagkakataong ito, Panginoon, dito po sa aming bayan, yung aming mga konsihal, Panginoon, maging yung mga barangay kagawad. Lord God, kayo po ang patuloy na pumatnubay sa kanila, makipagtulungan po sa aming mayor, sa patuloy na paglilingkod upang sa gayon, Panginoon, makita mo po yung patuloy na pag-unlad ng aming bayan ng Kalumpit. Lord, salamat po sa bawat isa kanila. Kayo po ang gumabay sa kanila, pumatnubay, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you, Adeline. At sa bansang Israel po, tawagin ko po si Ate Lourdes Beltran. Good morning po sa lahat, maging sa mga nasa online. Ang ating pong dalangin na ito ay napaka-importante dahil nga sa kaguluhan sa Middle East ng ating ang bansa ng ating Panginoong Jesus ay talagang napapagtulong-tulungan ng mga Muslim countries. Kaya nga ang dalangin natin talaga kailangan napakatindi. Kasi dito nakadepende pati ng ating mga kaligtasan. Sa buong mundo, apektado tayo lahat. Kaya nga, Father God, as we lift Israel in our prayers, we ask for your peace to dwell in Israel and the borders within Jerusalem and all who live there. Bring unity as where there is discord, and let your peace reign in every household and community. Lord, we love Israel and we pray for an end to this war, and the people in them may be protected. Kaya nga, Panginoon, ang aming pong dalangin na ito, kung ito man ay palatandaan na rin ng sinasabi nila na perilous times, eh wala po kami magagawa kundi manalangin na lamang sa mga sa mga nananalig sa iyo. Maging sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, bigyan mo sila ng chance na makilala ka sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, na matigil na itong kaguluhan na ito, na alam naman namin talaga na wala kami magagawa, kundi nakadepende na lamang kami sa iyo, Panginoong Diyos. And we also pray for your promise over Israel that you will continue to gather your people from all nations, completing your word. Unite them as nations under your rules and guidance. Let your promises of peace and restoration come to pass, and may your name be glorified as prophecies were being fulfilled. Yan nga, Panginoon, ang aming hinihintay na kailangan na ma-fulfill ang mga prophecies. Kaya, Panginoon, kami ay tulong-tulong kami talaga na lumalapit sa iyo, na ingatan mo kami, ingatan mo ang lahat, Panginoong Diyos. At sa Psalm 91 na nandyan lahat ang protection na manggagaling sa iyo, na kahit na kami mapagitnaan ng mga kaguluhan, hindi kami maaano dahil kasama ka namin, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord. And we ask for your mighty protection over Israel, especially in this time of war, to guard your people who you called the apple of your eye. Surround Israel with your shield and protection against those who want to hurt them. Especially po ang mga pamilya na nagkakawatak-watak na, mga bata na nagulo na ang kanilang buhay. Hindi po madali para sa kanila ang kaguluhan na ito, na talagang kung iisipin mo ay parang bangungot sa isang tao na magkaganyan ng ating pamilya, magkawatak-watak, mamatay ating mga kamag-anak, ang mga bata, especially na tsaka yung mga elderlies, na nananahimik sila, na bigla na lang silang nagkaganon. Kami po ay mayroong simpatya sa kanila, Panginoon. Kaya nga sa aming dalangin sa araw-araw, laging kasama ang bansang Israel at ang buong Kristiyano sa buong mundo. Kaya nga, Panginoon, you bring peace and unity among their leaders and people.
Let your awesome hand be upon them from all forms of danger, and may they stand on your promises and trust you in all things. Yan talaga ang aming pinaninindigan na lamang na, Lord, sa iyo manggagaling ang peace, especially kay Jesus na Prince of Peace. Tsaka siya ang prince ng mga orderlies na mga pangyayari na hindi namin kayang maintindihan, pero kailangan namin talaga na maranasan. Wala kami talagang pinahahawakan ko, hindi ikaw na lamang amang Diyos. Pati na ang mga angels, pati na ang aming mga mahal sa buhay na nananalangin din sa kanila. Pati na, Lord, ang mga Pilipino na nandoon sa Middle East, Panginoon Diyos, apektado sila lahat. Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, maging Dubai, maging Abu Dhabi, buong parang nakakatakot na wag naman mauwi sa Third World War. Hindi mo pahihintulutan siguro, Panginoon. O kung mangyari man yun, Lord God, kunin mo na kami. Hindi kami talaga makakaligtas kung kami hindi mo kukunin sa ganitong mga pagkakataon. Lord, we also ask for your comfort for the Jews and for those who need counsel and healing in their suffering, and let your presence be tangibly felt for all those who seek you, and let Israel give them forgiveness sa mga Jews and restoration, and desire to bless them. Bring them hope and comfort to your people. Father God, this is all what we pray in Jesus' mighty name. Amen. Thank you po, Ate Lourdes. Tunay nga po talaga na wala tayong ibang, ang Panginoon lamang po ang ating kapayapaan. Amen po. At sa pagkakataon po ito ay tawagin ko po sa LFCI Revival, si Ate Oy. Sige po, sama-sama po nating itaas at idulog sa panalangin ng revival na dumaloy po hindi lamang sa LFCI kundi sa ating bansa, sa lahat ng mga Kristyanismo na nagkakaroon ng matatag na pundasyon. Kaya tayo po ay makiisa sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat po, Lord God, dahil sa pagkakataon po na ito, sama-sama po kami na mga anak mo na idinudulog po namin sa iyo ang revival na dumaloy sa bawat churches, Panginoon, lalo na sa LFCI Kalumpit, Panginoon. Lord God, dalahin po namin, O Diyos, hallelujah, na hindi lamang, Panginoon, sa aming church, kundi sa mga iba pang churches, Panginoon, hallelujah. Tunay nga po, Lord God, yung alab, Panginoon, na mga puso na paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay patuloy na ilagay mo sa iyong mga anak. Hallelujah. Lalo na ngayon, Panginoon, na alam po namin na malapit ka nang dumating, Panginoon. Kaya dalangin ko nga po, Lord God, datnan mo ang bawat churches, Panginoon, na patuloy na laging gising, laging handa, Panginoon, at malinaw ang pag-iisip ng paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, sa aming LFCI, mula po sa aming mga lingkod na itinatayo mo dito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang kumilos, ikaw lagi, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng mga mensahe, Panginoon, na patuloy na nga po, Lord God, nagsisilbing pagpapala sa kongregasyon, Panginoon. At tunay nga po, Lord God, ang pag-ibig mo lamang ang siyang ilagay mo sa puso ng bawat isa at dumaloy din sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, huwag po mawala sa amin, Panginoon, yung alab namin ng paglilingkod, lalo sa ganitong mga pagkakataon na kung saan, Panginoon Diyos, hallelujah, ay ikaw po ang aming itinataas sa aming mga buhay. Sa mga pag-attend po namin ng gawain mo, Panginoon, lalong higit, Panginoon Diyos, sa pananalangin na katulad ng ginagawa po namin, Panginoon. Lord God, alam po namin at naniniwala po kami, Panginoon, hindi ka magpapabaya sa bawat isa sa amin, Panginoon.
lalong higit, Panginoon Diyos, sa mga churches, Panginoon, pagkaisahin mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat, Panginoon, ng dako, O God, na kung saan, Panginoon, ay maraming mananampalataya. Patuloy sila na manatili, patuloy silang magtiwala, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong banal na salita, ay magkaroon lagi sila ng kauhawan at kasabikan, sapagkat ito po ay magsisilbing manual ng aming buhay, Panginoon, na kung papaano mo po kami itutuwid sa aming pamumuhay, kung paano mo po kami tuturuan na lumakad sa iyong katuwiran, Panginoon. Kaya aming Panginoon Diyos, hallelujah, dalangin po namin, Lord God, ang patuloy na pagkilos mo, ang patuloy na paggalaw mo, Panginoon, sa bawat churches, Panginoon, lalo na sa LFCI Kalumpit, sa lahat po ng dako, Panginoon, na kung saan, Panginoon, na ikaw po ang itinataas at pinaglilingkuran ng mga anak mo. Kaya maraming salamat po, Panginoon, hallelujah. Tunay nga po, Lord God, patuloy na ilagay mo sa puso ng aming mga kapatiran na tunay nga po, Lord God, sa ganitong pagkakataon ay makiisa po sila lagi. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw po ang aming itinataas at wala ng iba, Panginoon. Kaya salamat po sa lahat po ng mga gawain, Panginoon, lalo na mamaya, Panginoon. Lord God, abutin mo ang puso ng mga kababaihan na sila po ay sumuporta sa gawain mo, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, hallelujah, na marami po kaming mapupulot na aral, Panginoon, lalo na sa gagamitin mo na maghahayag ng iyong salita sa umagang ito. Kaya pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang gawain mo, O God. Tunay nga po, Lord God, na wala kaming magagawa kung sa sarili lamang namin, kundi sa iyo lamang po kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala. Kaya patuloy nga po, O Diyos, hallelujah, ilagay mo sa puso namin lagi yung kasabikan para kami ay patuloy na wag magsawa sa ginagawa po namin ito na paglilingkod po namin sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Ate Oyi. At sa sick people po at sa mga nangailangan pa ng kagalingan, tawagin ko po si Ate Arlene. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa opportunity na to, Lord, na nakakalapit kami sa iyo ng malayang-malaya. Sige po, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat, Panginoon, sa umaga na to na muli ay pinahiram mo sa amin. Punong-puno kami ng pag-asa. Meron kaming bagong buhay, bagong kalakasan, bagong kapayapaan, bagong pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa oras po na to, dinadalangin po namin yung mga kapatiran namin, yung mga tao may pinagdadaan ng Panginoon na sila ay nasa banig ng karamdaman. Naniniwala kami, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, ikaw ang nagpapagaling ng kahit na anumang karamdaman. Kaya Lord, salamat po sa kabutihan at katapatan niyo po sa amin. Hindi po maiksi ang iyong kamay upang abutin sila, Panginoon. Hipuin mo po sila ng iyong makapangyarihang mga kamay mula ulo hanggang talampakan, O God. Hindi namin pinahihintulutan ng anumang gawa ng kaaway na karamdaman sa aming mga pisikal na katawan, Panginoon, dahil ang aming mga katawan ay templo mo. Kaya, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay kami gagaling. Dalangin din po namin sa mga nawala ng mahal sa buhay, Panginoon. Ikaw po yung Panginoon na nagko-comfort, O God. Sabi mo po sa Mateo 5:4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na bigyan niyo po ng kagalakan ng mga puso ng mga nawala ng mahal sa buhay dahil nakakasiguro na po sila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay kapiling mo na sa mga oras na to, O God. Kaya patuloy mo po silang yakapin,
maramdaman nila, Lord, yung pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo, Lord, dahil sa iyo lamang po namin matatagpuan ng tunay na kapayapaan at tunay na joy sa aming mga puso, O God. Kaya Panginoon, tinataas din po namin sa iyo yung mga may mga sirang relasyon, Lord, sa pamilya, sa magkakaibigan, sa magkaopisina, O God. Yes, Lord, naniniwala po kami, Lord, na ikaw po ang nagre-restore ng mga relationship, Panginoon. Matuto po kami, Lord, na magpakumbaba, humingi ng tawad sa mga nagagawa namin di kalugod-lugod. Lalo-lalo na po sa iyo, maging sa mga taong nasasaktan namin, O God. Sabi mo nga po, Lord, kung paano kami magpatawad, kung paano mo kami pinatawad, ganun din po kami magpatawad sa aming kapwa. Kaya Panginoon, maraming salamat po dahil nabubuhay kami, nakakahinga kami dahil sa iyo. Nakakagawa po kami ng mga bagay na pinapagawa mo dahil sa iyo. Kaya Panginoon, wala po kami kung malayo po kami sa iyo. Kaya marami pong salamat at patuloy niyo pong pinapadana sa amin yung unconditional love mo, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpo-provide niyo po sa lahat na aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya Lord, maging sa mga nangyayaring hindi maganda sa kapaligiran namin, nandun pa rin na payapa kami, may kagalakan kami sa aming puso dahil alam namin, Panginoon, na kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya hindi kami dapat mag-worry, magpatalo sa tricks ng kaaway, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil isa kami sa mga libo-libo mong nilikha upang maging anak mo. Kaya naniniwala po kami na ang aming buhay ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti dahil sa iyo, Panginoon. At alam din po namin, pinangahawakan din po namin na kami mga tagapagmana ng iyong kaharian sa langit. Kaya maraming salamat, Panginoon. Karapat-dapat lang po sa balik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you po, Ate Arlene. At sa pagkakataon po na ito, sa mga nasa online, kung may prayer request po kayo, i-type nyo lang po dyan at pananalangin po tayo ni Ate Nora Santos at ang mga nasa love offering envelope. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat ng mga nandyan na nanonood po sa online. At samahan niyo po ako, sama-sama po nating idulog ang mga prayer request po ng ating mga kapatid dito sa yung laman po ng envelope. Hallelujah. Yes, so God, maraming salamat, Ama, sa araw na ito na minsan pa, O God, ay idinako mo ang bawat isa sa amin na mananalangin, O God, para sa aming nasyon at sa lahat, Panginoon, na pangailangan ng aming church, Panginoon, at ng bansang Pilipinas. Lord, una po sa lahat, tinataas po namin si Sister Justin Del Rosario, O God, yung kanyang kahilingan, Panginoon, sa kanyang pamilya, salvation, wisdom, and anointing, God's favor and protection for everyone, provision for closing party of this school year, more cherubians for school year 2026-2027, success of CCA graduation and recognition, good health and full recovery po sa kanyang tatay, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy na ikaw ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangailangan, Panginoon. Thank you, Jesus, for everything. Lord, sa CCA retreat, protection for Julia and Ate Judith ni Sister Justin at favor and protection ulit po, Panginoon, sa kanyang tatay. Maging, Panginoon, yung panalangin ni Sister Glory Cuenco, kagalingan, Panginoon, sa kanyang arthritis, bigyan ng magandang kalusugan at malakas na katawan, buhay at ng kaligtasan po ng kanyang buong pamilya, Panginoon, at matigil na po yung gyera po sa Middle East, Panginoon. Kaligtasan ng mga tao sa lugar na yun, yun po ang kanyang panalangin, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa kanilang pamilya, sa biyaya at pagpapala na binibigay mo po sa kanilang pamilya. Hallelujah. At kay James Junicio, Lord, patuloy po agad na provision, Panginoon, sa kanyang
sa aspeto sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. At kay Benny Gregorio, Lord, we pray na patuloy po ninyo na nagabayan ang mga lahat ng kanyang pamilya, Panginoon, sa Dubai, yung kanyang apo, anak at manugang. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo at ah, ano mo po sa kanila, pag-iingat mo, Panginoon. Hallelujah. Kay Julian Del Rosario, dalangin namin, O God, yung family salvation, favor and protection, promotion, provision and wisdom, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo rin pong pagprotekta sa kanya at pag-sustain sa kanya everyday, Panginoon, saan man siya naroroon. Hallelujah. Kay Sister Teresa, Panginoon, praying for salvation, wisdom, provision to her family, Lord, hallelujah, and thank you, Lord, sa blessing mo sa kanyang pamilya, hallelujah. Kay Sister Alice Salonga, good health, protection, more blessings, successful life, future favor, promotion, healing, happy family, and long life, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, na bago pa po nila isulat ang mga ito, O God, sa papel na to ay alam ko na talus mo na, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Maging kay Sister Arlene Junicio, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa continuous blessings and protection po sa family Junicio and Intal family, Panginoon, Lord. I-bless mo po sila ni Direk in Jesus' name sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. I-bless mo po sila, Panginoon. Hallelujah. At kay Sister Lou, maglalang prayer po niya, O God, ay good health, protection, and provision. At dalangin din niya, Panginoon, sa kanyang apo kay Rain na maging masipag sa pag-attend sa gawain. Hallelujah. Kay Sister Arlene Mercado, Lord, we pray na yung presence mo, O God, ay lagi na nandun sa compound nila. Yung love mo, Lord, prevails in her clan. Harmonious relationship be with Barletta clan in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Continue, Lord, to bless them in Jesus' name. Kay Sarah Joy Sheng, good health protection, more blessing, favor, promotion, healing, successful life, future, happy family, and long life din, Panginoon. Hallelujah. Kay Michael Chico, Lord, thank you po, Panginoon, sa tunay na tapat ka sa iyong mga salita na di mo iniiwan ang mga taong totoong sumusunod sa iyo, Panginoon. Lord, wala man siyang isinulat na prayer request, pero Lord, ikaw ang nakakatalos, Panginoon. Alam mo ang laman ng kanyang puso, O God. Kay Sister Nelia Clemente, palakasin, Lord, yung kanyang sari-sari store. At patuloy, O God, na yung kanyang pag-iibon business ay patuloy mo rin i-bless, healing po sa puso, good health, long life, protection, provision. Mabago ang mga hindi magandang pag-uugali ng mga apo niya, lalo na si Joshua at Rhea. Hallelujah, Lord. Ipuin mo yung mga apo niya na yun, Panginoon, in Jesus' name. At sila'y bumait at sumunod at magkaroon ng pagkatakot sa iyo, Panginoon. Kay Pastora Sena Cortez, prayer po, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, sa clan nila, Panginoon, na maging safe. Masave po lahat yung hindi pa po safe at yung Cortez Salonga, Marcelino, Talara, Bernabe, and Jubiliano. Lord, lahat po, Panginoon, na pamilya na hindi paligtas sa side po ni Pastora Sena, O God, ay hipuin mo, O God, at lahat sila ay makakilala, O God. Gumamit ka ng mga tao upang sila, O God, ay patuloy na abutin in Jesus' name. Kay Brother Pabi Halili, patuloy po, Panginoon, nakalakasan pisikal at espiritual sa kanilang mag-asawa at lahat ng kanilang mga anak, kapatid, mga apo, ay dumaloy nawa ang financial blessing sa lahat ng mga anak ng Diyos. In Jesus' name, hallelujah. Sa Pascual family, pag-iingat po sa araw-araw sa pagtatrabaho ng mga anak ni Sister sa Pascual, Panginoon, sa pag-aaral po ni Alisa everyday, karunungan po sa mga ginagawa niya at sa malapit po nila na final defense. Lord, hallelujah, sa asawa po sa tatay po ni Alisa na sa Ibayo, ingatan mo po siya at patuloy, O God, na kalakasan at maayos na kalusugan. Pagpalain mo po ang lahat, Panginoon, na sambahayan po at mahal sa buhay ng Pascual family. Kay Wilmar Clemente, praying for promotion sa trabaho, sa factory, protection, provision, good health, long life, healing, mapunta sa amin, custody ng mga anak ni Nelmar o sa amin. Hallelujah. Blessing po, upon blessing sa buong family niya in Jesus' name. Hallelujah. Kay Avelin Almasan,
prayer, Lord, hallelujah, for healing sa kay Nestor Almasan. Hallelujah. Kay Marita Diaz, salvation for sa kanilang family, Panginoon, sa buong family Diaz, in Jesus' name. Kay Mary Grace Estrella, Lord, we pray for complete healing. Sa'yo po, mawala po yung ubot sipon, Panginoon, in Jesus' name, Lord, hallelujah. At sa lahat na rin po, O God, na dumadaan sa sipon, na may ubo, may lagnat, Lord, we declare healing right now, O God. Alam ko, O God, na sila po ay pagagalingin mo sa oras na ito, in Jesus' name. Maging kay Sister Myrna de la Paz, Lord, thank you so much po na nakalabas na po yung kanyang asawa. Salamat po, O God, at patuloy na hinihingi niya ang complete healing sa kanyang asawa na si Brother Leonardo de la Paz na kasalukuyan, O God. Pero Lord, alam namin tapos na siyang dialysis at siya po ay nakauwi na. So, thank you so much for the provision, O God, sa lahat ng pangailangan nila, Sister Myrna de la Paz, Panginoon. At kay Kuya Al, dinadalangin namin, Panginoon, yung kanya hilingan niya na ingatan mo silang mag-asawa at patuloy, O God, na bigyan mo sila ng mahabang buhay, makapagtapos po ang kanilang anak na si Angel, at maging mabuting anak po si Angel, oh, hallelujah. At patuloy, O God, na makapagpagawa din po sila, O God, ng taas. Lord, gusto nila, O God, na sila ay pa-extension sa kanilang bahay at tunay na mabayaran po at matapos yung paghuhulog ni Kuya Al sa kanyang tricycle, Panginoon. Lord, alam ko na ngayon pa lang ay tinutugon mo na at patuloy mong tutugunin ang lahat ng aming idinudulog sa iyo, Panginoon. At kay Brother Serna, Lord, praise the Lord, O God, at mabango na daw po ang CR ng mga kalalakihan. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Ikaw po nakakalam, Lord, wala po siyang prayer request, pero alam ko, O God, na batid mo, O God, kung ano yung laman ng puso at isipan niya. Kay Brother Nick Dalus, guidance and protection for the family. Lord, God bless them all in Jesus' name. And kay Brother Steve, O God, continue, Lord, to bless his family. Lord, yung relationship kay God, patuloy, O God, na ikaw ang patuloy, O God, na umabot, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung iba pang kahilingan ni Brother Steve, alam ko po, O God, na ikaw ang tutugon, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangailangan mag-asawa, lalo na sa kalagayan ng asawa niya ngayon na buntis, O God. Lord, alam ko na ikaw ang gagabay at patuloy nakikilos at tutugon sa lahat ng kanilang pangailangan. Hallelujah. At Lord, wala pong pangalan nito. Alam ko po, kilala mo siya. Healing daw po na maging maayos ang kanyang blood pressure at sa puso. In Jesus' name. Hallelujah. At ito po, Panginoon, wala rin pong pangalan. Lord, kilala mo rin ito na yung nilika. Thank you, Jesus. More of you and more for you daw in Jesus' name. Hallelujah. At Lord, ito rin po, healing sa ubo at maging negative ang lahat ng test result. Yes, thank you, Lord. Alam ko, Lord, na tinugon mo na po yan. Baka po yan kay Nanay Landa. Hallelujah, in Jesus' name. Thank you, Lord, na lahat po ng test ni Nanay Landa ay okay. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. And kay Lucila San Jose, yung health niya, Panginoon, Lord, kung ano man yung pinagdadaanan niya about sa kanyang katawan, Lord, i-heal mo po siya in Jesus' name. At sa aking kahilingan, Panginoon, sa aking buong sambahayan, Panginoon, nilalapit ko rin po, O God, na lahat ng mga mahal ko sa buhay na hindi paligtas, O God, ay hipuin mo at gumamit ka ng mga tao na patuloy, O God, na sila'y abutin, Panginoon. Patuloy na palakasin mo, bigyan mo po kaming mag-iina, O God, ng malakas at malusog na katawan. Ikaw ang patuloy na mag-iingat sa amin, lalo na po sa akin, Panginoon, na laging nasa labas, O God, mainit. Lord, ilayo mo po ako sa Panginoon, sa heat stroke at sa anumang mga nakukuha sa init ng panahon, Panginoon, Lord, hallelujah. At tulungan mo ako, Panginoon, na mapatapos po namin si Lovely at si David sa kanilang pag-aaral, O God. Patuloy na provision po, Panginoon. At i-bless mo rin po, Panginoon, yung aking pag-iibon in Jesus' name. At ganoon din po, O God, na dalangin ko, O God, yung desire ng aking anak, Panginoon, na si Aaron, Lord, na magkaroon na po siya, O God, ng kontrata na pipirmahan at tunay, O God, na magkaroon ng maayos na salary ang kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan. Salamat po, Ama. At maging sa mga nasa online, O God, na kung hindi man po sila nagsulat ng kanilang mga prayer request, dalangin ko po lahat, Panginoon, na nanonood sa online, anuman yung mga ninanais ng kanilang puso, O God, ikaw ang kumatagpo, Panginoon, Lord. Kagalingan, ganun din, O God, provision at patuloy, O God,
na ipagkalob mo sa kanila yung lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, ikaw na po ang bahala. Lahat po ng aming idinulog sa iyo, mula umpisa hanggang ngayon, O God, ay alam kong yes and amen. Lord, we declare and we claim it, O God, na lahat ng ito ay tinugon mo na at patuloy mong tutugunin. Kaya salamat po, Ama. Ito po yung aming samot dalangin na punong-puno ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng mga nakisama po sa aming mga panalanginan sa umagang to. Ang Panginoon po ang magpala sa ating lahat. Amen.